Matapos ang isang linggong training ni Sakuragi ay dumating na ang panghuling tira niya para mabuo ang kanyang 20,000 jump shots. Isang tira na lang at matatapos na ito. Masaya naman ang lahat sa naging resulta ng training. Sakto namang nagsidatingan ang Team Shohoku galing sa joint practice nila laban sa Josei High. Agad din silang sinalubong ng kahambugan ni Sakuragi at sinabing kabadong-kabado daw siguro sila dun kasi hindi daw nila kasamang isang henyong tulad niya. Ayon kay Boy Labo, isang panalo, isang talo, at isang tabla ang naging resulta ng kanilang joint practice. Tinanong ni Akagi kung natapos na din daw ang kanyang training. Ayon sa kanya ay baliwala lang sa kanya ang training niya at maghintay na lang daw sila sa resulta. Napaisip naman ang tatlo kung anong klaseng training ang ginawa ni Sakuragi. Naiwan si Haruko at Sakuragi sa gym para maglinis. Napansin ni Haruko na nasira na pala ulit ang sapatos niya. Sa pangalawang pagkakataon ay muli niya itong sinamahan para bumili ulit ng bagong sapatos. Pagkatapos ng festival, lumabas na naman kami para mag-date. Kailangan may maganda ng kalabasan ng pagkakataong ito. Tinanong niya si Haruko kung pwede daw ba silang magkape pagkatapos mamili. Pumayag naman si Haruko kaya tuwang-tuwa ang Gavo. Samantala, isang bata ang nagmamakaawa sa may-ari na ibenta na sa kanya ang sapatos dahil yun na lang ang kulang sa kanyang Jordan collection. Matigas naman ang may-ari na hindi niya ibebenta yon kahit magkano dahil collection din niya ito. Napansin ng bata na may kulang sa kanyang mga collection. Dito na bumalik ang kanyang mapait na alaala. May isang walang hiya ang sapilitang binili ito sa kanya sa halagang 30 yen lamang. Ayaw na sana niyang balikan ang mapait na alaala. Hanggang sa... Pagkatawag ha? Ah, siya yun! Gusto bigote! Gusto ni Sakuragi na palitan ng sapatos dahil maliit daw. Hindi makapaniwala ang may-ari ng shop dahil laspag na ang pinakamamahal niyang collection at gusto pa nito na palitan pa ng bago. Nasabi ng may-ari na kilala nito si Sakuragi dahil sinusubaybayan daw niya taon-taon ang finals ng basketball tournament. Hindi niya akalain na miyembro daw pala siya ng Shohoku. Noong naglalaro pa daw siya ay naghahari na daw ang kainan noon. Palagi daw silang nilalampaso ng mga ito kaya hanggang sa ngayon ay naiisip niya ito. Sa loob daw ng 17 taon ay sinusubaybayan niya ang mga laro ng kainan. Shohoku lang daw ang nakapagpahirap ng ganon sa kanila. Kinuha ng may-ari ang isa sa collection niya at ibinigay kay Sakuragi. Bagay na bagay daw sa kanya ito dahil yun ang kulay ng Shohoku. Ayaw nang pabayaran ng may-ari ang sapatos pero nagpupumilit si Sakuragi. Sabi na nga ba eh. Tuwang-tuwa ang loko dahil natuloy sila sa coffee shop. Ngunit hindi pa man nagiinit ang puwet nito sa upuan ay biglang. Medyo maaga pa pero... Tayo na? Ha? Sige. Nagulat naman si Akagi at Kogure dahil maaga pa lang ay kumpleto na agad ang team at puspusan na ang kanilang ginagawang training. Okay, assemble! Ang lahat ng mahihirap na training na pinagdaraanan natin ang magdadala sa atin sa mas malaki nating target. Sakuragi, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong target. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Isa lang ang target natin. Ang National Championship! Dahil 2 araw na lang at magsisimula na ang Inter-High Tournament ay light practice lang ang ginagawa ng Shohoku. Sinabi ni Sakuragi kay Akagi na nababagot siya sa basic practice. Ang gusto niya ay totoong practice game kahit 5 pa daw ang kanyang kalaban at siya lang mag-isa. Tinanong nila ito kung anong klaseng training daw ba ang ginawa niya at bilib na bilib siya sa kanyang sarili. Dinalaw naman ni Hikoichi si Usmi sa kanilang restaurant. Sinabi nito na baka pwedeng dumalaw siya sa gym para ganahan sila sa practice. Ngunit sinabi ni Usmi na kinalimutan na nito ang basketball at nagpo-focus na siya sa pagiging kusinero. Habang papauwi si Hikoichi ay nakita nito si Fujima at ilang player ng Shoyo. Natanong nito kung saan ang lakad nila. Papunta daw sila sa Shohoku para ibigay ang kanilang suporta para sa darating na Inter-High. Samantala, gustong-gusto na talaga ipakita ni Sakuragi ang natutunan niya sa kanyang training. Gusto niyang gulatin ang kanyang teammates. Kaya sa gitna ng practice ay lumipad na naman ang kanyang imahinasyon. Gusto kong makita ang mukha ni Rukawa kapag naka-jumpshot ako. Paano ko kaya magagawa yun? Ano ba? Ikinagulat naman ng Shohoku team ang pagdating ni Fujima at mga kasama niya. Nagbigay lang ang mga ito ng suporta at good luck daw sa mga laban nila sa Inter-High. Ibinalita naman ni Hikoichi na nagretiro na sa paglalaro ng basketball si Usmi.
Ilang sandali pa ay nagpaalam na sila Fujima. Huh? 1, 2, 3. Teka, bench warmer! Sandali! Baka gusto niyo maglaro muna kasama namin, o ano? Ayon kay Sakuragi ay ito na ang pagkakataon para matupad ang kanyang plano. Pinilit nito si Coach Anzai para pumayag na magkaroon ng practice game. Sinabi naman ni Hikoichi na tatawag pa siya ng ibang players para makumpleto sila. Una nitong tinawagan si Ikigami at Fukuda. Inimbitahan din niya ang kanyang kapatid na reporter para manood ng kanilang practice game laban sa Shohoku. Pinahanap na rin niya si Sendo sa kanya. Sinubukan niya din kumbansihin si Usmi subalit matigas talaga ito at sinabing tumigil na siya sa paglalaro ng basketball. Ngunit palaging nanunumbalak sa kanyang isipan ang kanilang mapait na pagkatalo sa Shohoku. Naiinip na si Sakuragi sa kakahintay ng panghuling player nila Hikoichi para makumpleto na sila. Pero dahil atat na itong maglaro ay sinabi niya na sasali na lang siya sa team ng kalaban. Pumayag naman si Akagi kaya nakapagsimula na ang laro. Ngunit bago pa man mag-jump ball ay biglang dumating si Usmi. Sinabi nito kay Akagi na hindi pa tapos ang kanilang laban. Nagpa siya si Akagi na palitan ni Usmi si Sakuragi. Teka! Ideya ko to ah! Bakit ako mababangko? Boy Labo! Tayong dalawang palit! Ideya mo rin na maglaro sa kabilang team kaya magtiis ka! Hanamichi Sakuragi, behave ka lang! Pero naman ayoko! Sinabi ni Fujima sa kanyang mga kakampi na pagkakataon na nila para makabawi sa Shohoku. Sa wakas ay makakapag-umpisa na ang laban. Ngunit may isang bata ang nanggagalaiti sa gilid dahil hindi siya kasali. Grabe! Ako nakaisip ng laban na to pero ako pambilang ko! Ano ba yan? Sa unang possession ay napunta sa kalaban ang bola. Ngunit mabilis itong na-steal ni Rokawa. Pass break attack ng Shohoku. Isang pull-up jumper ang ginawa nito para sa unang 2 puntos ng Shohoku. Bola ng kalaban. Drive ni Fujima sabay bitaw ng isang jumper, ngunit nasabayan siya ni Rokawa. Nagawa pa niyang may pasa ang bola subalit nahabol pa rin ito ng Super Rookie. Pass break na naman para sa Shohoku. Tinapos yun ng layup ni Rokawa. Tuwang-tuwa si Coach Anzai sa magandang simula ng Shohoku. Tatang! Substitution na! Maglalaro na ako! Pero Sakuragi, kaumpisa pa lamang ng laban. Wala akong pakialam! Basta gawin mo sinabi ko, Tatang! Basta umupo ka na lang sa bench at manahimik ka, Hanamichi Sakuragi! Steal naman ni Mitsui. Agad nilang ibinigay ang bola kay Rokawa. Isang fade-away laban sa matangkad at athletic na si Hanagata. 2 points na naman para sa Shohoku. Muling umalis si Hikoichi dahil alam niya na isang tao lang ang may kakayahang mapigilan si Rokawa, at yun ay si Sendo. Muli niyang tinawagan ang kanyang ate para sabihin na bilasan ang paghahanap kay Sendo. Nagawa namang makashoot ni Usmi para sa unang 2 puntos ng team nila. Nasundan pa yun ng isang layup ni Fujima mula sa maganda niyang pasa. Unti-unti nang nakaka-adjust ang kanilang team sa laro. Na-steal pa ni Kazegawa ang bola. Counter-attack para sa team nila. Isang magandang pasahan ang kanilang ipinamalas. Tinapos yun ng dakdak ni Usmi. Hanip ko teamwork! Ang galing mo, Usmi! Napunta na naman ang bola sa kalaban. Sa pagkakataong ito ay nagpakawala ng isang 3-point shot si Fujima. 3 puntos na lang ang lamang ng Shohoku. Dito na makikita kung gaano kalakas ang pinagsamang team na ito. Ngunit hindi papayag si Rokawa na matalo sila kaya kahit dalawa sa pinakamagaling na sentro ng Kanagawa ay walang takot na inatake niya. Hindi pa rin nila nagawang pigilan ito. Lalo nang nainis si Sakuragi kaya kailangan na daw niyang makaisip ng paraan para makapasok sa laro. Boy Labo! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Sakuragi. Nadulas lang ako. Wala yan! Mabilis niyang inilabas si Boy Labo at agad na pinalitan ito. Sinabi naman ni Boy Labo na walang masakit sa paa niya. Kinurot lang daw ni Sakuragi ang likod niya kaya siya napasigaw sa sakit. At sa wakas ay pumasok na ang henyo. Pagkapasok pa lang niya ay agad nitong hiningi ang bola. Dito na niya ipapamalas ang kanyang secret weapon na pinaghirapan niya ng 1 linggo. Ang jump shot na gugulat sa buong mundo. Kahit Pilay ay mapapatalon dito. Super jump shot! Sige! Galit na galit ang 4 sa kanya. Nakagawa ng isang jump shot si Rokawa kaya sinabi nila na yun ang totoong jump shot. Medyo lumalayo na ulit ang Shohoku. Ilang sandali pa ay dumating na si Sendo. Wala naman siyang ideya kung anong nangyayari. Mabilis siyang pinagpalit ng panglaro.
At ngayon nga ay lalo pang lumakas ang pinagsamang team ng Shoyo at Ryunan. Agad na ipinamalas ng dalawang pinakamatinik na point guard ang kanilang pambihirang teamwork. Nalibre si Sendo para sa isang layup. Baba sa 5 ang lamang ng Shohoko. Muling napunta kay Sakuragi ang bola. Susubukan niya muli ang kanyang jump shot. Subalit sa tagal ng kanyang pag-iisip kung paano ang tamang forma ay naagaw sa kanya ang bola. Pass break attack ng kalaban. Muli na naman nilang ipinamalas ang magandang teamwork ng kanilang team na kabubuo lang. Nakatikim naman ng sermon ang ating henyo. 3 puntos na lang ang lamang ng Shohoko. Nakagawa naman ng kanyang sariling 3-pointer si Mitsui. Ngunit binawi naman agad yun ng isa ding 3-pointer ni Fujima. Nalusutin ni Rokawa si Sendo at pagkatapos ay nagsagawa siya ng isang jumper. Ngunit hinabol siya ni Sendo. Mula sa likuran ay bahagya niyang nasupalpal si Rokawa. Huwag kang pumasok! Ngunit pumasok pa rin ito. Natapos ang first half na lamang pa rin ang Shohoko ng 4. Bago mag-umpisa ang second half ay nagsidatingan pa ang ibang restback ng Team Ryunan at Team Shoyo. Kasama na dito si Fukuda. Lalong naging matindi ang lineup ngayon ng kalaban. May dumating din naman na restback para sa Shohoko. Kaso nga lang ay puro patapon ang mga ito. Ang papangit naman yung mga cheerleader mo! Igil kayo! Sa pagsisimula ng first half ay nagawang makapuntos agad ni Fukuda. Sinagot yun ng 3-pointer ni Mitsui. Subalit mintis ito. Mabuti na lang at nandun si Rokawa para sa isang follow-up dunk. Nagawang makalamang ng kalaban dahil sa 2 points ni Fukuda at isa na namang 3-pointer ni Fujima. Inagaw naman ni Sakuragi ang bola na dapat sana ay para kay Rokawa. Kakataong ito hindi napapalpak. Eto na! Super jump shot! Bakit? Traveling! Napakahina naman namin sa'yo! Bangunin mo na lang yung desisyon. Pwede naman yun eh. Dahil walang ginawang matino ang loko ay sinabi ni Akagi na pang national level ang pag-rebound niya kaya doon na lang siya mag-focus. Nagawang madepensahan ni Miyagi si Fujima kaya nagmintes ito. Dito na ipinakita ni Sakuragi na siya ang hari ng rebound. Agad niyang ibinigay ang bola kay Miyagi para sa isang pass break, sabay pasan niya kay Rokawa para sa isang slam dunk. Pinuri naman siya ni Akagi sa nagawa niyang rebound. Balik sa kalamangan ng Shohoko. Ibinigay ni Fujima ang bola kay Hanagata. Nagsagawa ito ng isang jumper ngunit pinilit itong habulin ni Mitsui kaya bahagyang nasupalpal niya iyon. Nagunahan ng dalawang sentro para sa rebound. Ngunit mas nang ibabaw ang napakataas na talon ni Sakuragi kaya siya ang nakakuha ng rebound. Hindi naman makapaniwala si Usmi dahil mas lalo daw lumakas ang talon ni Sakuragi at mas bumilis pa ito. Supaltol naman ang inabot ni Miyagi kay Fujima. Nasa magandang posisyon na si Akagi para sa rebound. Kami dyan, Cory! Ito ang henyo sa Sakuragi! Akin yan! Ako ang hari na rebound! Akakahiya! Pumasok ang bola kaya 2 points pa rin ito para sa henyo. Tinanong nila Miyagi kung yun daw ba ang natutunan niya sa kanyang training. Mula sa mintis ni Mitsui ay nagagawan pa sa pagkuha ng rebound si Akagi at Sakuragi. Subalit sa halip na ibigay niya ang bola kay Rokawa ay ipinilit niyang i-shoot ito. Supalpol naman ang inabot niya kay Usmi. Bola ng kalaban. Isang step back 3-pointer ang pinakawala ni Sendo laban kay Rokawa. Pumasok ito kaya tabla na ang score sa 58. Na-steal pa sa Shohoko ang bola. Nagawa pang makascore ng 2 points ni Fukuda kaya lamang na sila ngayon. Steal na naman para kay Fukuda. Isang napakagandang alley-oop naman ang ginawa ni Fujima papunta kay Hanagata. Hindi ako makapaniwala! Muli na naman sanang pipilitin ni Sakuragi ang kanyang jump shot subalit pinigilan na siya ni Akagi at sinabing ipasa na ang bola. Dahil doon ay na-steal na naman sa kanila ang bola. Isang dakdak pa ang nagawa ni Usmi kaya lumobo na sa 8 ang kanilang kalamangan. Mas pinili ng kalaban na i-double team si Rokawa kaysa bantayan si Sakuragi. Wala nang ibang mapasahan si Mitsui kaya napilitan na siyang ibigay ang bola sa kanya. Hiningi ni Miyagi ang bola at mabilis din niyang ibinigay ito kay Rokawa. Sabay drive niya papuntang basket. Baba sa 6 ang lamang ng kalaban. Steal ni Rokawa. Pass break para sa Shohoko.
Nakita ni Miyagi sa kanan niya ang paparating na si Sakuragi. Ibinigay niya dito ang bola. Muling susubukan ni Sakuragi ang jump shot. Sa pagkakataong ito ay inalala niya ang natutunan niya sa training. Ang tamang paggamit ng kanyang tuhod. At ng kanyang pulso. At pagkatapos ay dahan-dahang itaas. At ishoot ang bola na parang isang arco. At sa isang pambihirang pagkakataon, pumasok ang jump shot ni Sakuragi. Ang lahat ay natulala, namangha, at di makapaniwala sa kanilang nakita. Tuwang-tuwa si Haruko at mga tropa ni Sakuragi dahil nagbunga na ang kanilang pinaghirapan. Ito na ang masasabi kong hindi ka panipaniwala sa 20th century. Tuwang-tuwa si Coach Anzai sa naging resulta ng kanilang training. Sinabi ni Fukude na nakachamba lang siya. Isang running shot ang nagawa ni Fujima dahil sa magandang pasahan ng 2 point guard. Balik sa 6 ang lamang ng kalaban. Muling ibinigay ni Miyagi ang bola kay Sakuragi dahil may tiwala siya dito. Muli niyang tinirahan ng isang jump shot si Fukude para ipakita dito na hindi iyon tsamba. Pasok na naman. Asar talo na si Fukuda. Proud naman sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Kahit sila Boy Labo ay napahanga. Dahil ayaw magpatalo ni Fukuda ay sumubok din ito ng jump shot. Ngunit baldog ang jump shot nito. Nagunahan sa rebound si Hanagata at Sakuragi ngunit si Akagi ang nakakuha ng rebound. Mabilis niyang ibinato ang bola kay Rokawa. Iniwanan lang nito si Fukuda at nagsagawa ng pull-up jumper. Pinagtulungan pang pigilan ni Sendo at Fujima si Rokawa ngunit nabigo ang mga ito. Dito na humingi ng timeout sila Sendo. Iniutos ni Fujima na palitan ni Ikigami si Fukude dahil mas kailangan nila ngayon ang depensa kaysa opensa. Naagawan naman ng harap-harapan ni Rokawa si Sendo kaya libreng-libre ito para sa isang slam dunk. Tabla na ang score sa magkabilang koponan. 1 minuto na lang ang natitira sa laro. Lalong uminit ang laro habang papaubos ang oras. Ngunit may binabalak na naman si Sendo. Isang magandang play na naman ang ginawa ng 2 point guard. Isa itong alley-oop mula kay Fujima papunta kay Sendo. Halos siguradong panalo na ito para sa kanila dahil libreng-libre si Sendo para sa isang dakdak. Ngunit mula sa likuran ni Sendo ay biglang lumitaw si Sakuragi at pagkatapos ay sinupalpal ang tangka nitong alley-oop. Nakuha naman ni Miyagi ang bola. Mabilis na tumakbo si Sakuragi para sa isang fast break. Habang tumatakbo siya papuntang basket ay naalala niya nung unang beses siyang tinuruan ni Haruko kung paano mag-slam dunk. Siya ang kanyang inspirasyon sa paglalaro ng basketball. Slam dunk! Panalo ang Shohoku. Tinalo nila ang pinakamalakas na team sa buong Kanagawa. Dahil sa tulong ng 2 koponan ng Ryunan at Shoyo ay lalong nadagdagan ang kanilang kumpiyansa bago magtungo sa Inter-High. Malakas na team! Isang napakagandang karanasan ito para sa 3 koponan. At sa wakas, dumating na ang araw ng kanilang pinakahihintay. Matapos ang kanilang matitinding mga laban na pinagdaanan. Mga problema na kanilang nalampasan. Mga pagsubok na lalong nagpatibay sa kanilang samahan. Sila ngayon ay pupunta sa Inter-High Tournament sa Hiroshima para harapin ang mga pinakamalalakas na high school team sa buong Japan. Tayo na, Shogo! Sa championship ng Inter-High!